Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Vesper, Happy Friday. At sa ating po mga nakakasama sa ibang bansa ay magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon ay laging inyo pong maalaala at wag na malilimutan, minamahal kayo ng ating pong Diyos at lubos siya nagmamasakit at nagdanais na kayo po ipagpalaing mainam. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya po sa inyo na tayo po ay simulan natin ang ating pong araw na uunahin po natin ang ating pong Diyos. At atin po siyang gawing prioridad, gawin siyang number 1. Opo, put God first and you will never be last. Yan po ang sabi ng ating pong pamunuan at yan ay base sa ating pong teksto ng Biblia na kung saan ay sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Piliin po natin na bago tayo maging abala kung saan man, ay abalahin po muna natin ang ating sarili na siya ay awit papurihan. Tayo po ay makapagtagpo sa pananalangin at ating pong pag-aralan ang kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating binabati ang ating pong mga kamanggagaw sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet. Magandang morning, happy Friday, Sister Marical, at sa aking sambahayan ay magandang umaga sa inyo, and may God bless you more, mga kapatid. Meron kayo shout out, sige po. At ito po ang panahon para gawin ito. Go ahead. Good morning po. God is good all the time. All the time, God is good. Showers of blessing po sa ating lahat, mga kapatid. Gising-gising po. Happy Vesper po. Gising-gising na po tayo lahat. Tayo po mag-morning devotional na. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon. Ayan nga, sabi nga, thanks God is Friday daw po, At huling araw ng pagpasok sa eskwela, huling araw ng pagpasok sa mga opisina, at ito po ay payday. Ayan, kaya nga po masasaya ang mga empleyado ngayon, sapagkat araw ng sahod. Ayan. Okay, so ating pong binabati rin yung ating pong mga nasa FB Live na naka-tune in na. Ang sabi ni Sister Melda, Happy God first morning everyone. Happy Preparation Day to all, FB Live and Google Meet, and God's messages of love. Ganyan din po, ay sabi niya, thank you Lord for your guidance and protection every day. Opo, naman sa atin pong mga nasa YouTube, yung mga nanonood, paumanhin po, hindi tayo nakakapag-edit sapagkat walang magbabantay ng aming pong editor. Medyo matagal siyang mag-edit ngayon, kaya nangangailangan ng linya po. Nitong nagdaang araw ay busy yung aking dalawang kasama, si Sister Melda at si Brother Dylan. Siguro tayo makakapag-edit mamaya, makakapag-upload tayo ng bagong videos. Pero aking pong hinihilingan kayo na pakipindot po yung pong link at agad-agad makakapasok po kayo sa channel at pakibrowse nyo po ang mga videos na upload at maaari po bang lagyan ng like at makipag-subscribe na po at tayo po ay magpindot ng notification bell upang tayo po ay updated sa mga videos. Ating po suportahan, ma'am naman ko, ang ating pong channel na ito, palaguin po natin at nawa ay hindi lamang po ang live streaming ng FB ang ating pong maaabot, kundi yung mga audience po ng YouTube ay atin naman din mga paglingkuran. Ay mga kapatid, iyan po ang maaari natin bahagi. Ministeryo po ito. Alam nyo mga kapatid, wala po tayo natatanggap na kahit anuman dito. Ang ating pong mga natatanggap ng mga stars, yan po ay dinadala natin sa ating pong church planting sa Lamao. At kung kayo po ay susuporta, hindi po ako sinusuportahan nyo. Ang sinusuportahan nyo po ay ang gawain natin at yung pinapahayag po natin pabalita ng Panginoon. Kaya nga, tayo na po mismo, naman ko ang siyang maging maalab, tayo mismong miyembro na kasama sa pananampalataya, tayo po mismo ang mauna na magpakita ng suporta. At po binabati rin si Auntie Mary. Sabi niya, Happy Preparation Day. God first morning po sa lahat. God bless our devotion and God bless elder and family. Thank you sa mga prayers.
At kay din Sister Leia Gumiagay, ang sabi niya ay good morning po, happy preparation day po sa lahat, God bless us all. At si Tatay Ricardo at Nanay Dita Bacobe, good morning po sa lahat at God bless us all. Ang sabi niya, Sister Bayan Salas, mabati rin, ang sabi niya, good morning everyone, happy Vesper, God bless us all. And also, ang ating pong kamanggagawas po noon, binabati natin sa Google Meet. Ate Sarah, good morning, happy Friday, happy Vesper. Good morning po, happy morning devotional, happy Vesper po, God bless po sa lahat. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon at hayaan nyo na atin pong babatiin ang mga naisulat po natin dito, ang mga nagkomento, nag-react, nanood ng video, mga nag-share na po. Sila Sister Biolis Parguera, Sister Carby Velasco Rojas, Manang Melda Gustilo, si Brother Edelberto Corsanes, si Brother Edmond Valdez ng layman po natin doon po sa lugar ng Hillview, si Sister Lydia Rapales, ang elder po ng Binukawan, Daniel Villena, Brother Daniel Villena, Sister Marina Langirio, Sister Janet Maravillosa Hinampas, Brother John Christopher Ribano, Sister Jeline Magarso Espiritu, Maria Judita Velasco. Gayun din po si Sister Rosalie Nersa Jones, Sister Eunice Lim, Brother Jerome Bitog, Sister Judy MacLipe, Sister MJ, ating kaibigan katrabaho, Memosa Enriquez, Mark Perly Garcia, at ganyan din po si Jen Cosep Dagani, si Brother John J. Arena, Sister Jemeline Bansoy, Sir Raul Di Castro, si Clinton Maturan, Patrick Bangasaka, si Patricia Manliquez, at ganyan din po si Ate Tess at John Fernandez, si Ate G. Conocido, si Jan Canillo Gono, Sane Joy, Pastor Marlon Sakdalan, si Nan Esther Kaibigan Tabian, at gayon din po si Brother Julius Corpus, ang ating pong kaibigan, kumpare Joe Aaron, Dinlads Vlog, at gayon din ang aking pamangkin sa pinsan, Mara Gwen Diego. At binabati natin si Sister Raquel. Good morning, Sister Raquel. Happy Vesper. Good morning po sa atin lahat. Ayun, maraming salamat sa inyong pong pagbati. At ganyan si Ate Elsie Duwenden Plaza. Good morning po. Happy Vesper and happy preparation day po sa ating lahat. At ganyan din binabati natin ating mga kamag-anakan, ano? At ganyan din mga kamag-anakan po ni Sister Melda, ang ating mga kasama sa buhay. At yung iba pa natin binabati, the usual, ano po, hindi natin mababanggit na medyo ang oras natin ay nagmamadali. And also, hindi natin malilimutan, ang pagbati natin ay happy birthday, maligayang karawan, ang sabi po ng every birthday ngayon ni Sister Am Escobar. Yan, sabi po, lumabas sa aking pong wall. At ganyan din si Brother Roque Monsanto. Nawa marami pang birthday sa inyo pong maging karanasan na pinagkakalob natin po, mahal na Diyos. At kayo'y pagpalaing mainam sa lahat ng aspeto ng inyong pong buhay. I-bless kayo ng Panginoon at pakaingatan. At dahil dyan, ang pagbati po ay Happy Birthday! Ayan. Happy birthday pong muli. At ganyan din natin pinasasalamatan natin pong mga sharers, sila Sister Rebecca Pelayo, Ate Edita Jones, Sister Edna Mocdempis Disperos, Ate Juby Mikit Pikit, Sister Nora Arena, Ate Tessie Haluber, Ate Sarah Lim, Brother Kim Mikit Pikit, Sister Per Reyes, Ate Gina, Tita Lolet, Sister Mary May Espiritu, at ganyan din naman po Sister Maylene Basaya. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabibless ay nag-share din naman. Every gising is a blessing. Kaya nga po mga naman, lagyan ng ngiti ang ating mga labi. At gaya ng sabi ng buting apostol, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Opo mga naman ko ay bilang mga lingkod ng Diyos, bilang kanyang mga tagasunod, ay magkaroon tayo ng isang mapayapang puso, isang masayang puso,
na makita sa ating mga salita at paggawa na siya ay ating pong malugod na pinapupurian at ating sinasamba. Magandang umaga kay Ate Lita at sa iyong pong buong family. Happy morning devotional po. Good morning po. Happy Vesper po sa ating lahat and happy morning devotional. God bless us all po. Ayan, mga salamat sa inyo pong pagtugon at kayo din binabati tayo at binabati natin sila Sister Wilna Rolye. Happy Preparation Day. Good morning. Si Nana Eva, Tatay Mando Caños, Happy God First Morning and Happy Preparation Day mga kapatid. At ganyan ni Sister Judy MacLive, ang sabi niya, have a blessed morning everyone. Happy Vesper po. Ayan, thank you so much sa inyo pong mga pagbati. Ang ating pong oras, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag nang mag-atubili, huwag nang pong papigil pa. Tayo po'y bumangon-bangon na at gumising-gising na at hali na po kayo. Hali na po at tayo po'y mag-morning devotional na. Ang buong family ay isama. Wala pong maiiwan, lahat kasali. At sa, excuse me po, magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa sa ilalim ng bandera ng ating pong mahal na Panginoon Jesus ay tayo po ay magsasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Wait lang po excuse me po, at medyo sumasabit sa lalamunan. Tayo po muna ay manandaling manalangin. Dakila namin Diyos, manaming banal sa oras na ito, minsan pa, pangunahan niyo po kami. Ang aming pong hiling at dalangin ng banal yung Espiritu na yung pangako ay niyo pong ipagkaloob sa amin. Pagkalooban kami ng karunungan upang maintindihan namin, maunawaan namin o Diyos ang inyong mga salita. At ito ay maging pagpapala sa pamagitan ng pag-a-apply namin sa aming pong mga buhay. Ang iyong aral at pang-pangaral ay maging malinaw namin pong matututunan. Itatak ito at isulat sa aming mga puso gaya ng pagsulat nyo ng iyong katosan. Ito ay po ay maging bakod ng proteksyon sa amin na ang aming pong buhay ay maging maalab at maging kasang-ayon ng banal niyong kalooban. At nawa Panginoon, ang blessing ay may bless din sa ibang tao sa pamagitan ng aming pong pag-share. Ang tinanggap namin walang bayad ay amin namin din pong ibibigay na walang bayad. Ang inyong mga helawang talaga upang kami pantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso. Makatapos po kami na kayo naluhat tinatasan na bigyang kapurihan, kayo at kayo lamang at wala na pong iba. Ipagpaumanin niyo po ang aming mga pagkakasala at nawa sa pamagitan ng aming pong Panginoon kami po mapatawad at marinig ang aming pong panalangin sapagkat lahat ito ay iniiwan sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay. So atin pong ilalagay sa screen ang atin pong babasahin ngayong umaga. Okay, ang ngayon po ay Agosto 15, kalagitnaan na ng taon, ng buwan, mga kapatid ko, no? At hindi pa natin nalilimutan na bumabati tayo ng happy month of August. Ngayon ay heto na. At papunta na naman tayo sa pagpapalit buwan. Okay, so ang ating pong pamagat ay Agosto 15, pagtagumpayan gaya ng pagtatagumpay ni Kristo. Gaya nga po mga minamahal ko na madalas natin binabanggit, ang pinaka mahusay, ang pinaka magandang istorya po na atin po mapakikinggan ay ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay na alang-alang sa pagmamahal sa sangkatauhan. Iyan ang ating pong Panginoon Jesus. Opo, kaya nga ngayong umaga, hindi po na iba ang ating pong pag-aaralan kasi ito pong banal na halimbawa na ating Panginoon ang ating pong pag-aaralan at nawa kasabay nun ay gayahin natin. Ang sabi po dito sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 15, ang sabi po ay, sapagkat tayo'y walang isang mataas na saserdote na hindi nakikiramay sa ating mga kahinaan, kundi sa lahat ng mga bagay ay tinuksogayan natin, gayon may walang kasalanan. Mga minamahal ko, ang atin pong Panginoon Jesus ang siyang natatangi na atin pong dapat hangaan, dapat gayahin, dapat nating i-idolize. Gaya na isang minsang commercial sa na may kinalaman sa sports, Be Like Mike. Nung pong lumabas yung commercial na yun, ay lahat ay gustong maging si Michael Jordan.
maging doon po sa kanyang pagsusuot ng baggy shorts, no po, ayan na ginaya. Maging yung kanya pong pagsusuot ng collared shoes ay kanya pong ginaya yan. At maging sa paglalaro, yung lumalawit yung dila bago gumawa ng isang kamanghamanghang bagay, iyan po ay ginaya rin. Opo, inidolize na mainam ang atletang ito. Ngayon, mga minamahal ko, yung atin pong Panginoon Jesus na siyang ating dapat na tinitingnan bilang isang halimbawang susundan. Yan po dapat, mga minamahal ko, ang makita sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tagasunod, na siya po'y hinahangaan, na ninanais na siya ay magaya, no po. At lalo-lalo na sa atin pong kalagayan na tayo ay tinutokso, gaya rin niya na tinukso. Kaya napakahalagang matutunan po ito, mga minamahal ko, no? Kabila sa atin pong buhay ang tukso na atin pong dinaranas, lalo-lalo na yung ating mga kabataan, ano po, lagi na lamang sila nakabigit sa tukso ng pagkakasala. Ngunit ang mahirap ay lagi na madalas tayo po as a whole, ano po, as in general, ay lumalaglag at lumalagapak sa mga tuksong dumarating. Bakit? Kasi hinaharap natin siya ng hindi ayon sa ehemplo na binigay ng ating pong Panginoon Jesus. Madalas kapag nangyayari ang mga bagay-bagay na sumusubok sa ating panampalataya, sa lakas natin, sa kapangyarihan natin, sa karunungan natin, mga minamahal ko, ay ating pong hinaharap yan. Ngunit tayo'y nangabibigo. Ngayong umaga, gusto niyo po bang magtagumpay? Ito po ang ating pong pag-aaralan, no po, kung paano nga magtagumpay. Ito po. Samahan po natin maraming panalangin ang ating pong pagkikinig at yung ating pong pagbabasa. Nang nagsimula na ang ministeryo ni Kristo, tumanggap siya ng bautismo sa kamay ni Juan. Pag-ahon mula sa tubig, siya ay umukod sa mga pangpang ng Jordan at nag-alay sa Ama ng gayong panalangin na hindi pa napakikinggan ng langit noon pa man. Mga kapatid ko, ang tanong, bakit siya kinakailangan mabautismo? Dahilan ba siya ay makasalanan? Mga kapatid, kung mapansin ninyo ang conversation, ang sabi niya, gawin natin ngayon kung ano ang matuwid. Opo, tayo po ay binibigyang halimbawa at pagtuturo na kung saan ay kung atin pong tinanggap ang katotohanan, kinilala natin ating Panginoon Jesus, ay marapat lamang na in public ay atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Yan po ang public na pagpapahayag ng pananampalataya natin sa pamagitan po yan ng banal na bautismo. Yan po nangyari sa ating pong Panginoon Jesus, ano po. At gayon din, ito ang natatangi din nating tingnan bilang isang halimbawa ay siya sa kanya pong pagkabautismo, siya po ay umukod at nag-alay ng isang panalangin na ang wika dito ay hindi pa narinig ng sangkalangitan. Ito po, mga minamahal ko. Anong sinasabi nito? Okay. Ang langit ay nabuksan at isang kalapati sa anyo na parang pinakamakinang na ginto ay dumapo kay Jesus. At mula sa labi ng walang hanggang Diyos ay narinig ang mga saltang, ito ang aking minamahal na anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yan po ang naging pangyayari po ng ating Panginoon Jesus pabautismohan. Siya ay nalalangin. Dinaman niya ang presensya ng Diyos. Kanyang pinailan lang ang kanyang damdamin patungo sa sangkalangitan. At mula sa puso siya po ay nag-usal ng dalangin. At ang nangyayari, ang tinig ng Diyos ay kanyang napakinggan, yung Diyos Ama. Ang sabi po ay ganito, ang nakikitang sagot na ito sa panalangin ng anak ng Diyos ay may malalim na kahalagahan sa atin. Ang lahat ay maaaring makatagpo ng kapahingahan at kapayapaan at katiyakan sa pagpapadala ng kanilang mga panalangin sa Diyos sa pangalan ng kanyang mahal na anak. Kung paano ang langit ay nabuksan sa panalangin ni Kristo, gayon din naman sila ay magbubukas sa ating mga panalangin. Mga minamahal kong kaibigan at kapatid kay Kristo, kung sa atin pong panahon ngayon, sa atin pong pinagdaranasan ngayon, ay parang tila ikaw ay bigo, parang tila ikaw ay nag-iisa, parang tila ikaw ay nanghihinat ng lulupaypay, wala kang kakampi,
meron kang kakampi at meron kang pag-asa, mga minamahal ko, sapagkat ang dalangin mo na iniaalay mo alang-alang sa pangalan ni Kristo, nakatitiyak ka na ito'y papailan lang at mapapakinggan ng langit at ikaw ay tutugunin. Amen and amen. Alam nyo, napakalaking inspirasyon po nito, no? Yung kasiguruhan, yung ating pong panalangin na pinapailan lang, yung ating mga pagluhod, ay ito po ay atin pong naipaparating sa ating pong Diyos na Ama. At ito po ay nakatitiyak tayong tatanggapin. At sa pamagitan ng ating pong Panginoon Jesus, ito po ay ipagkakalob. Pero huwag nyo pong ipagkamali. Mga kapatid, ang ating papailalang ng mga dalangin dapat kalooban po ng Diyos. Yung ating pong mga hinihiling dapat ay yun pong ibig niya at hindi po yung atin. Sapagkat walang ibang tanging nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin kundi yung ating pong Diyos. Hindi kasi lahat ng gusto natin na hinihiling natin ay mabuti para sa atin. At hindi lahat ng ating pong hinihiling ay kailangan po natin. Kaya, ngunit ang katiyakan, mamnaman ko, lahat na mabuti para sa iyo, lahat ng ayon sa kalooban ng Diyos, at lahat ng maigi para sa iyo, yan po ay diringgin kung yan ay aalay natin sa pangalan ni Kristo. Yan po ang isa sa ating pong napakagandang pagtuturo ng ating mahal na Diyos, napakagandang inspirasyong dinadala sa atin ngayong umagang ito. Yun pong aral na ating makikita ng dinggin ng Ama, ang dalangin ni Kristo ay nabuksan ng langit, ay ganoon din po sa ating mga panalangin sa pangalan niya. Ang sabi dito, mula sa Jordan, si Jesus ay dinala sa ilang ng tukso, at nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, pagkatapos ay nagutom siya. At nang dumating sa kanya ang manunukso, ay sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito. Mga kapatid, atin pong tingnan ito ng masinsinan. Ang sabi po dito, ang ating pong Panginoon Jesus ay nagutom. After baptism, mga minamahal, ay nasumpungan na siya po ay nag-ayuno. 40 days and 40 nights without food and water, mga minamahal ko, ay siya po ay nandoon. Ngunit ang kanyang ginagawa, oo nga, wala po siyang pagkaing pisikal, pero mind you, mga minamahal ko, huwag niyo pong malimutan, meron siyang pagkaing spiritual. Bakit? Sapagkat ginugol niya ang kanyang gutom at uhaw sa pamagitan ng panalangin. So, anong ibig sabihin? Busog ang kanyang spiritual. At sa ganon, siya po ay tinukso. Opo, mga minamahal ko, bilang tao, siya po ay nagutom at nauhaw, kagaya po natin. O kaya nga po, hindi maaari natin masabi na wala siyang karapatan upang maintindihan ang ating dinaranas, sapagkat alam na alam niya ang ating mga naging karanasan, sapagkat siya ay kabilang sa lahi nating tao. Opo, siya po ay humarap sa tukso sa paraan na dapat sana ay tayo gayon din. Kaya ngayong umaga, dinadala sa atin ang pagtuturo paano nga tayo magtatagumpay kagaya ni Kristo. Heto po ang sabi. Ano po ang unang tukso? Uhaw at gutom siya. Ang sabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na maging tinapay ang mga batong ito. At napakaganda ng kanyang katagang iyon, mga minamahal ko, na maalingaw-ngaw magpahanggang ngayon ang kanyang tugon. Sabi dito, nabigo si Adan sa punto ng gana. At si Kristo ay kailangan manaig dito. Kasi pansinin nyo, ang unang tukso rin po na dinala sa ating pong unang mga magulang ay pagkain din. Mga minamahal ko, yung aalalahanin, di ba? Yung pong bunga ng pagkakilala ng mabutit masama, doon po siya nalaglag sa tukso po, at kinain po yon. Ngayon, ganun din ang dinala sa ating pong Panginoon Jesus. Ang wika nga ng Biblia ay ikalawang Adan, ang turing po. At ito po ang naging kaganapan. Ang kapangyarihan na sa kanya ay tuwirang nagmula sa Ama, at hindi niya ito dapat gamitin para sa kanyang sariling kapakanan. Nakipagtagpo at nilabanan niya ang kaaway sa lakas ng isang. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano daw po ang kanyang pong pinangharap doon sa tukso? Thus saith the Lord.
Ang liwanag, mga minamahal ko, ano po? Kaya nga, nakapagtataka kung ang pinanlalaban sa tukso at nagtagumpay ay salita ng Diyos, bakit ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ay pinagwawalang bahala? Yan po, mga minamahal ko, ang hindi magandang nangyayari na po. Alam natin na may malaking magagawa sa atin, ngunit atin pong binabaliwala. Alam natin ng pagtatagumpay sa tukso ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ngunit ito po ay atin pong hindi binibigyang pansin. Atin po itong nineneglect, mga ko, ano po. Huwag nawang mangyari, sapagkat ngayong umaga ay tayo po'y tinuturuan na ito ay mahalaga. Ito ay importante, lalo na sa ating pong kalagayang pananampalataya. Anong sabi? Ganito ang sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, sabi niya, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang karanasan ni Kristo ay para sa ating kapakinabangan. Madalas akin po nababanggit, ano po? Ang sabi natin ay ganito, kapag ka ang ating pong espiritual na kalagayan ay nagkasakit, asahan po natin na ang lahat ay susunod na. Ang ating pong pisikal, ang ating pong emosyonal, yung ating pong sosyal, at yung ating pong mental, lahat po iyan ay susunod na. Tanong niyo kung bakit. Kapag ka ang spiritual ay nagkasakit, yung pong bakod ng proteksyon, yung kanyang kautusang moral, yung kanyang kautusan po ng kalusugan, yan po ay atin pong susuwayin. Sa ating pagsuway, mga minamahal ko, ay kinakain natin ang di dapat kainin, iniinom natin ang dapat di inumin, ang ating pong paraan ng pamumuhay ay hindi naaayon sa mabuting kalusugan. So ano mangyayari? Magkakasakit ka. Ano pong maapektuhan? Yung mental mo, yung emotional mo. At sa ating pong pagsuway, mga minamahal ko, sa batas moral, ano po ang nasisira? Yung kapayapaan mo, yung kasiguruhan mo. No. Kaya sunod-sunod ang hindi magagandang pangyayari sapagkat napabayaan ang spiritual. Kaya nga po, ang sabi po dito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi saan daw po? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga po, nawa ngayong umaga, maging malinaw po nawa ito sa atin, at nawa po mga minamahal kong bigyang pansin at kapapahalaga. Ang sabi pa dito, nabigo si Adan sa punto ng gana, at si Kristo ay kailangan manig dito. Ang kapangyarihang nasa kanya ay tuwirang nagmula sa Ama, at hindi niya ito dapat gamitin para sa kanyang sariling kapakanan. Nakipagtagpo at nilabanan niya ang kaaway sa lakas ng isang. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang tao hindi nabuhay sa tinapay lamang, sabi niya, kundi bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang karanasan ni Kristo ay para sa ating kapakinabangan. Opo, yan po ay inulit ko, pagkat napaka-importanting maipaalala sa ating pong kaisipan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy, ganito po. Ang kanyang halimbawa sa pagdaig sa ganang kumain ay magtuturo ng paraan para madaig ang mga taong magiging kanyang tagasunod. Si Kristo ay magdurusa habang ang mga miyembro ng sangkatauhan ay nagdurusa sa ilalim ng tukso. Ngunit hindi kalooban ng Diyos na gamitin niya ang kanyang banal na kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan. Kung hindi, siya ay tumayo bilang ating kinatawan. Ang kawalang kasalanan ni Kristo ay magpapalibre sa kanya sa lahat ng paghihirap na ito. Ngunit ito ay dahil sa kanyang kawalang kasalanan na kanyang naramdaman ng husto ang mga pagsalakay ni Satanas. Mga minamahal ko, maging malinaw sa atin, ang ating pong lakas ay na kay Kristo. Ang ating pong pagtatagumpay ay na kay Kristo. Sa makatuwid baga, kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Sa sandali na ating pong iwanan ng ating pong Panginoon Hesus, ay lagapak ang ating pong magiging kakauwian. Babagsak ang lahat po. Sabi nga ng WHO, ang mabuting kalusugan daw po ay mabuting kalagayan ng ating pong espiritual, ng ating pong pisikal, ng ating pong mental, ng ating pong social, ng ating pong emotional.
yan po ang mabuting kalusugan. Iwanan mo si Kristo, lahat po yan ay kompromisado at masusumpungan na tayo po ay bagsak. Kaya nga sa pagharap natin sa tukso, sa pagharap natin ng mga pagdurusa, sa pagharap natin ng mga kahirapan, isama po natin ang ating pong Panginoon Hesus. Opo, tayo'y kanyang hindi iwanan, itayo ang nang iiwan sa kanya. Kaya nga sa umagang ito, makita natin na maliwanag ang kanyang iniiwan sa ating halimbawa. Kailanganan natin si Jesus. Sabi nga ng talata ng Biblia, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Opo, kung may Kristo ka, lahat ay iyong magagawa. Maging ang mga tusong mabibigat. Alam niyo mga kapatid, ito pa. Isa sa nabasa ko, sabi niya, kung ang gana sa pagkain ay ating mapagtatagumpayan, ang iba pa na mga tukso ay higit nating mapagtatagumpayan. Bakit? Kasi mga naman ko, kung yung mapapansin, unang tukso kay Adan at Eva at unang tukso sa ating pong Panginoon Hesus. Bakit inuna yon? Sadyang ang tao, kapag pagkain ang pinag-uusapan, ay mahina. Mahina ang pagtitimpi. Ito po, biru-biruan. Pero ito po ay masakit na katotohanan na pag-usapan ang tungkol sa fasting, na pag-usapan ng tungkol sa tamang pagkain. No, kabilang po ako dito. Ouch! Mga minamahal ko, no po, ito'y struggle ko rin. At nagpapasimula kami ni Sister Imelda na sana ito ay aming malabanan sa tulong ng Panginoon. At ano pong nangyayari? Ay, saka na lang kayong diet. Next week na lang ang diet. Kalimutan mo na ang lahat. Pero mga kapatid, kailan tayo magpapasimula? Hindi ba dapat ay agad-agaran na? Kaya nga kung mapaglalabanan natin ang tukso sa gana ng pagkain, yung iba pa pong mga tukso ay mas madali nating mapagtatagumpayan. Sapagkat napipigil natin ang ating pong gana, mga minamahal ko, ay mapipigilan natin ng iba pa din. Ang sabi pa dito, ang lahat ng pagdurusa ng bunga ng kasalanan ay binuhos sa dibdib ng walang kasalanang anak ng Diyos. Dinurog ni Satanas ang sakong ni Kristo. Ngunit ang bawat hapdi na tiniis ni Kristo, bawat pigati, bawat kaguluhan, ay tinumpad ang dakilang plano ng ating pagtubos. Bawat suntok na ginawa ng kalaban ay bumabalik sa kanyang sarili. Dinurog ni Kristo ang ulo ng ahas. Akala ng Satanas, natalo niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Ngunit ito ang kanyang kabiguan, mamnamal ko. Ito ang kanyang tunay na pagkatalo na kung saan ang plano ng pagtubos ay naganap sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. At dahilan dyan, ikaw at ako, mamnamal ko, ay tinuturing na anak ng Diyos, tagapagmana na kaharian. Kaibigan, ang ating Panginoon Hesus ay nagtagumpay. Ikaw na nagtitiwala sa Kanya, hindi nga ba dapat para sa iyo ang pagtatagumpay din naman? Kung atin pong gagayahin, kung atin pong kokopyahin ang Kanyang iniwang halimbawa, no doubt, mga naman ko, ikaw din at ako ay magtatagumpay. Kaya nga po, ngayong umaga, sa lakas ni Kristo sa Kanyang kapangyarihan, meron po tayong pagtatagumpay. Okay, so yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga naman ko, no? Ano yung mga natatanging mga ehemplo na ating pong pinag-aralan ngayon, ang ating pong mga naging karanasan na maaari nating makapag-share tayo na, naranasan ko to yung salita niya ay tunay na katulong sa akin. Paano nga ba ang salita ng ating pong Diyos pinagliwanag ang ating mga kaisipan at tinulungan tayo na mga tagumpay. Ayan. Sister Marical, sige po, go ahead. Thank you for sharing po. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa message sa umagang ito sapagkat tunay nga sa buhay Kristiyano ay andito po napakaraming pagsubok. Kung paanong maraming bagyo po sa atin dito na nararanasan, ganun din po yung ating buhay. Masasabi ko na pagpapasalamat pa rin sa Panginoong Diyos sa kabila ng pagsubok na aming nararanasan sa pamilya na kung saan po ay hindi niya po kami pinapabayaan. Masasabi kong bakit Panginoon? May mga tanong po tayo, bakit ganon? Sa kabila ng lahat, nung makita mo masaya, tapos later may
Kaya yung araw po ganun, hindi talaga palaging masaya. May mga kalungkutan. Pero sabi nga, lalampas din yung problema. May mga nagsasabi po na, ay bakit akala ko depressed sila, bakit nakakapag-share sila, bakit nakakaawit sila. So yun po yung pagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila ng pagsubok bakit mo hahayaan yung sarili mo? Kaya nga kung may sakit ka, bakit mo hahayaan yung sarili mong malugmok? Hindi ka gagawa ng paraan para ikaw ay sumigla, ikaw ay gumaling. Yes, yun po yung way na yun. Bakit hahayaang manlumo? Kasi yung pagsubok na ito mga kapatid ay isang pagpapalakas nga po. Kaya dahil kasi sabi niya, ang magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay mananatili magpakailanman. So, salamat kasi kapag walang matinding pagsubok, hindi masyadong malapit, hayahay lang, masaya, sige, ganun lang. Pero narito po ay pinaparanas ng Panginoon yung mga ganito sa bawat iyak, sa bawat panalangin ay nandun kinakausap ko siya. Kaya nga po, bagaman sabi niya, ako'y isang makasalanan, pero nandyan po yung paglingap ng Panginoon Diyos. Sabi nga po sa nabasa ko kaninang madaling araw sa awit 118. Kaya nangunguna pang Panginoon sabi niya sa 118 verse 5 hanggang 8, ito po yung pinakasentrong verse book sa Bible natin. Sabi niya, 118 verse 5, tumawag ako sa Panginoon sa aking pagkabalisa, sinagot ako ng Panginoon at nilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? 7, ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga nabubuot sa akin. Verse 8, higit na mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Kaya purihin po ang Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. Mga po ay patuloy po tayong maging malakas, never give up po. Kaya purihin siya sapagkat sa lahat po ng mga pagsubok ay meron po siyang blessing. Kaya tingnan po natin yung blessing, hindi po yung mga pagkalugmok. God bless us all po. Amen and amen. Thank you, Sister Marical, sa iyong binahagi. Ano po? Napaganda niyan sa sa Magandang Balita Biblia, ano po. Sabi niya dito sa Magandang Balita Biblia, nang ako'y magipit. Tingnan niyo po yung word na ginamit, ano? Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako, kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama, at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa akin tumutulong laban sa kaaway. Malulubog sila at aking mamamasdan. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yung mga tao. Thank you for sharing this Bible verse, Sister Marical, no? Kaya nga po sa atin pong na mga susubaybay ngayon at susubaybay pa, mahigi po mamlaman ko na maglaan ng oras, a moment with God. No po, atin pong alamin yung pong mensahe niyang pinaparating sa atin, yung kanyang tinig na sa nasusulat na salita. Napakaigi po mamlaman ko na atin po itong pakinggan. Thank you po. Okay, Sister Raquel, sige po, go ahead. Opo, Elder. Siguro nga po kaya hindi tayo pinayaman ng Panginoon. Kasi po, ayaw niya po tayo ay tumingin muna sa kayamanan. Pareho po ng mahirapan ka muna bago ka guminhawa. Yun po yung nakikita ko, Elder. Kung pinaginhawa tayo ng Panginoon, nasaan po yung hirap? Para nga po matuto tayo, pinahirapan muna tayo ng Panginoon. Para po yung nangyari po sa Kanya. Hindi po niya kagustuhan. Hindi po natin kagustuhan na mahirapan siya. Pero dahil po nandun yung pagkaama niya, Elder, binigay niya yung buhay niya para sa ating mga anak. Kaya nga po yung pagtubos, isang beses lang po mangyari yun sa atin. Hindi na dapat po ulitin yung katulad po ng mga sinakulo, pagpapahirap sa mga pagsusugat sa mga likod para po mapakita natin kung gaano siya kamahal. Kasi po nandun na nga po yung pagtubos niya Bakit pa po natin kailangan pahirapan yung mga sarili natin? Kaya yun lang po yung nakikita ko, Elder.
Amen, Sister Raquel. Maganda yung share ni Sister Raquel kung atin po ninimi-nimiin, ano. Kung sa buhay ni Kristo natin siya dadalin, ang tawag po sa kanya, alam niyo po ba? Ang sabi sa kanya, man of sorrow. No po, nang siya po ay dumating dito, pinakaaba. Yung kanyang pinakakinang pinakaaba. No, ang daming tumitulag sa kanya, gaya na ating pong pinag-aralan. Pero despite all that, mga namahal ko, nung siya'y mapako sa cross, he came out the victor. No po, siya po ang naging mananagumpay. Sa ating buhay ganun din, mga namahal ko, no po, yung mga pagdurusa, yung mga paghirap, sabi nga si Sister Raquel, ay atin po na munang maging karanasan. Paano ang ating Panginoon Jesus, mga namahal ko, ay nakaranas ng ganito? Hindi ba't ganun din dapat ang kanyang tagasunod? Tayo po'y tagasunod Mga minamahal ko, tapos i-expect natin na tayo ayahay at si Kristo ang nagpasan. Mga kapatid, tayo ba'y magiging bahagi lamang ng kalwalatian niya samantalang kanyang pagdurusa? Hindi. Sabi nga ng talata ng Biblia, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus. Ayun po, mga kapatid, ano daw? Pasanin ang kanyang krus. So, merong mga sacrifices na gagawin. No, gaya din naman niya, mga minamahal ko, nagpasan ng kanyang krus. Kaya nga, kaibigan ko at kapatid kay Kristo, huwag magtaka sa mga bagay na dinaranas mo ngayon, sapagkat yan po ay karanasan ng marami, ng lahat ng sa kanya'y sumusunod. At inyo lamang pong alalahanin na hindi pa hintulutan ng Diyos na maging karanasan nyo, yung karanasan, kung hindi nyo kaya yan. At kasabay ng pagkakaloob dyan, ay ang kakayanang mapagtagumpayan nyo po. Tiyak ang ating tagumpay. Ang kailangan lamang alamin natin ang paraan. Yan ay pagkakaroon ng Kristo sa buhay natin. Okay. Thank you, Sister Raquel. Brother Alan, good morning. Sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Ating pag-aaral, mga kapatid, ay ang tanong ay sa buhay natin yan, marami tayong dapat i-overcome Sabi nga dito sa ating pinag-aaralan, overcoming appetite. Unang-una, kasama na ako doon. Overcoming anger, overcoming temptation, overcoming poverty, overcoming ang dami mga kapatid. Pero tingnan na lang natin na magandang ehemplo kung paano na-overcome ng ating Panginoon ang mga bagay na to. Ngayon siguro kung kayang i-overcome ng mga tao ang pagkagalit o ang kamatayan o kung pagkakasakit, siguro walang nasa bilangguan, walang nasa ospital, walang mapiprevent ang anumang bagay kung matuto nating i-overcome. Pero sabi nga, paano nga tayo mag-overcome? Sabi nga ng isang speaker, Satan devotes 168 hours a week trying to deceive you. Do you think you can maintain a renewed mind with a 10-minute dance at God's book once a day? Nakita po natin mga kapatid. Paano nga natin ma-overcome kung 10 minuto lang ang kinakailangan para mailaan natin ang ating oras sa ating Panginoon ay hindi natin magagawa. Hindi natin ma-overcome mga kapatid. Sabi nga, when God's people pray, they bring forth the living motions of their faith, repentance, submission, obedience, hope, and love. Yun po mga kapatid, ang isa sa mga paraan para ma-overcome natin ang kasalanan, ang gawa ng kaaway at mapalapit po sa ating Panginoon. Salamat po. Amen and amen. And thank you, Brother Alan, sa iyo po yung binahagi. Opo, mamnamal ko, nawa ngayong umaga ay tayo po'y maanyayahan na magpapasimula tayo na isang buhay na devoted na magbasa ng banal na kasulatan. Natin po itong bibigyan ng mas mahabang oras. Atin po bibigyan ng mahabang oras ng pagbasa, pagninilay-nilay, at pag-reflect dito, pag-aaral nito, mamnamal ko. Sapagkat ito ang ginamit ng ating pong Panginoon Jesus upang magtagumpay sa tukso. Ang sabi, thus saith the Lord. Madalas natin binabanggit, the role of our faith should be, thus saith the Lord.
Kung ano sinasabi ng Panginoon, iyon po ang dapat natin pinaniniwalaan, sapagkat iyan ay, mga minamahal ko, ang ating pong pagtatagumpay. Yan ang iniwan sa atin ng ating pong mahal na Panginoon. Okay, bago tayo manalangin, akin po pinasasalamatan sila Sister Leonie Gregorio Evangelista na ating po kasama ngayon, at Sister Mary May Doliosa Espiritu, kasama rin natin at patuloy na sumusuporta sa ating pong Media Ministries / Church Planting. May God bless you po, Sister Mary May. At ganyan din si Ate Peli, ang sabi niya, happy blessed day, happy devotional to all. God bless everyone. Good morning, God is love. Thank you, Lord, for waking us again. At Sister Gemeline Haylar, kasama rin po natin. At Sister Arsenia Meriones. At ganyan din po Sister Marlene Kibael Malimban Legaspi. At ganyan din si Ate Mary, sabi niya ay, nakalimutan ko lang teksto niya. Sabi ay, mag-ingat sa nag-aakalang, opo, ito po, mag-ingat sa nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya ay mahulog pa rin sa kasalanan. Lagi nating isama ang Diyos sa buhay natin. Araw-araw, wala tayong magagawa. Pray every day. Amen and amen. Opo, huwag nating ipagkamali na kayang-kaya natin sa ating sarili na tayo matatag na at hindi tayo matitinag. Kinakailangan po, mamnamal ko, gaya ng paghinga. Subukan nyo nga daw po. Huwag kayo huminga ng mga 10 minuto. Ano pong kakauwian natin? 10 minuto, mga naman ko. Ay, naku, tepok ang aabutin natin. Ganon din po sa ating pong mahal na Panginoon Jesucristo. Siya po ang ating hininga, mga naman ko. At ating hininga ay panalangin sa Kanya. Yan, Sister Joy Villarosa, kasama rin po natin. At ganyan din, ayan, may share si Ate Arsenia. Wait lang po, basahin natin to. Okay, sabi niya, katotohanan nga po na kung anong mga gawang hindi nakalulugod sa Panginoon, walang kabutihan sa bawat tao, lalo na ang pagkakain ng kahit bawal sa katawan. Ititigil lang kung may nararamdaman na sa katawan. Kaya nga dapat, para maiwasan ang karamdaman at higit na makagawa ng kasalanan, ay dapat nating iwasan ang lahat ng makakasama sa ating kalusugan at sa ating pananampalataya o pang-spiritual na pamumuhay. God bless po sa ating lahat. Amen. Sister Asenya. Lahat na makakapinsala, no po, spiritual man yan, o sa ating po physical man yan, ay ating pong talikdan. Bakit ka pupunta doon sa makakasama sa'yo? Alam mo nang ikaw ipapahamak, gusto mo pang pumunta. Para lang yan yung sa kanino ba yun? Kay Gat Jose Rizal yata yun. Yung nakita po yung ilawan. Nakita yung nanggamo-gamo, nabighani siya doon. Ang may nagbawal na sa kanya, wag, mapapahama ka, anong ginawa? Abay, nagtungo pa rin doon. Anong nangyari? Ayun, sunog ang inabot. Kaya tayo po, mga minamahal ko, mapaalalahanan naman tayo. Oy, bawal na po ang majulit ngayon, mga kapatid. Narinig natin ang paalala, agad-agaran po. Please po, mga minamahal ko, sama-sama tayo. Mapaalalahanan tayo at tumugon sa kanyang paalala. Ayan, maraming salamat sa inyo pong mga pagtugon. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo, sa inyo pong pagsishare. May God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye. Ingat po lahat.